Isang beses pang kumatok si Sedi sa labas ng pinto bago tuluyang kumalma si Gianna. Hinamig niya sarili't malalim na humugot ng buntong hininga. Saka binuksan ng pinto. Hinayaan niyang magulo ang buhok at hindi na nag-abalang magsuklay pa. Just woke up. Namamaos ang boses sa tanong nito. Nangunot ang noo ni Gianna nang masalayan sa malapitan ng lalaki. Halata ang puyat sa mata nito at kahit na bagong ligo ito ay hindi yan maitatago. Why are you here this early? May iritasyon sa boses sa tanong niya upang itagong paghanga sa lalaki. Kahit kasi halata ang pangingitim ng mata nito, ay lumalabas pa rin ang kagapuhan nito, lalo na't bagong ligo kaya't amoy na amoy niyang aftershave nito. Why? Hindi ba pwedeng bisitahin ko ang sekretarya ko? Dahil maluwag ang pagkakabukas ng pinto ay nagpumilit na pumasok si Sedi. At nagtagumpay ito pero nang mapatapat ito sa kanya, ay bigla itong tumigil at napatingin sa leeg niya. He then raised his hand and stroked her neck. Bahagyang nagulat si Gianna sa ginawa nito kaya mabilis niyang iniwas ang katawan. What are you doing? Asit niya. Magkalapit lang ang mukha nila kaya't nagpapasalamat si Gianna. Kahit hindi pa siya nakapag-toothbrush ay walang amoy ang bunganga niya. What happened to your neck? Mababang malamig na boses na tanong nito. Agad na tumalim ang mata nito na magtamang mga mata nila. Gianna pressed her lips into a thin line. Her hand covered the wound on her neck. Dahil maliit na gasgas lamang yon ay pinalitan niya na yon ng band-aid kagabi. Pagkatapos maligo. What is it to you? Baliwalang tanong niya. Akmang tatalikuran niya ito pero mahigpit niya itong hinawakan sa braso at sinandal ang katawan niya sa pader. What is it to me? Do I have to tell you that is my intention for these past few days not enough for you? Nagbabaga ng mga matang tanong nito. Pero hindi nakitaan. Nang takot si Gianna. Lalo lamang itong naghihinala kung magpapakita siya ng takot. Mabilis na gumanang isip niya para mag-isip ng idadahilan. Pero nang marinig ang sagot nito, hindi niya mapigilan ang sekretong ngumiti. I am a woman too, Sedi. I have needs. Pagsisinungaling niya. Nang tumingala siya upang tingnan ang reaksyon nito'y nagulat siya. Sedi's eyes were red and filled with anger. But there was disappointment, hidden in their depths. So do you have a boyfriend? Nakatukod ang dalawang braso nito sa magkabilang gilid niya habang nakatingin sa kanya ng matiim. Sinalubong ni Gianna ang tingin nito na may halong pang-aasar. Do you see me with one, Mr. Monroe? Magkasama tayo araw-araw at araw-araw mo rin ako na hinahatid sa bahay. Malakas sa sinuntok ni Sedi ang pader sa tabi ni Gianna. Kumukulong dugo niya sa pinagsasabi ng babae. Pumunta siya rito para magpa-cool down matapos ang nangyari kagabi. Pero ito ang maaabutan niya. Ang babaeng nagugustuhan niya ay nakikipagsiping sa ibang lalaki na hindi naman ito boyfriend. Wala siyang tulog magmula pa kagabi at hindi niya kayang marinig ang mga ganitong balita dahil baka hindi niya mapigilan ang sarili't masaktan si Gianna. Tell me the truth, Gianna. How could you sleep with a man, a one-night stand? Correction, sir. It's just us letting off some steam. Pareho kami may kailangan at gusto lang naming mapunan ng init ng katawan namin. Gianna casually said before shrugging her shoulders. Pero ang toto'y nandiri siya sa sinabi niya. How could she have sex with another man after what happened to her? Ni 5 taon nang walang nangahalik sa kanya bukod kay Veer. Kinapa niyang band-aid sa leeg at tinakpan niya ng kanyang mahabang buhok. Mausis ang anak ko. How could I tell him that I was with a man last night? Gianna said. Her eyes showed amusement and said he was finally mad. Naningkit ng mga mata nito bago kumilos ang kamay na nakatantay sa pader at hinawakan siya sa batok. You are making me angry, Gianna. Hindi siya nito binigyan ng pagkakataon na makasagot dahil muwaba ang labi nito at sinakop ang kanyang mga labi. Gianna was stunned, shocked and speechless by Sedi's bold movement. Mahigpit rin ng pagkakahawak nito sa kanya at hindi siya inayaang makawala. Gumalaw ang labi nito at pilit na binubuksan ang labi niya pero hindi siya pumayag. Hindi siya nagdalawang isipin na tuhurin ang hita nito kung saan malapit sa pagkakalalaki nito at saka malakas itong itinulak. What the hell are you doing, Sedi? Nalilisik ang mga matang sigaw niya dito. Bagamat ramdam niyang pag-init ng mukha dahil sa sensasyong naiwan ang labi nito sa mga labi niya. I am declaring what I want, Gianna. You want to find a dead body? I'm right here, offering myself to you. Sedi licked his lips.
tasting the sensation he got from kissing her. Nanatili sa pagkakasandal sa pader si Gianna dahil sa simpleng pagsisinungaling niya ay mas lalo pa siyang napahamak. Shit, anong gagawin niya? She wants to take this offer para mapalapit kay Sed at mapabilis ang pananaliksik niya pero paano niya kakayanin na makipagtalik dito? Bukod kay Nash ay wala na siyang ibang experience. Isa pa, hindi naman siya mahilig makipagtalik. Mr. Monroe, tinaas niyang kamay para pigilan to sa kung ano pa man ang sasabihin nito pero hindi siya hinayaang makapagsalita ni Sadie. I'm begging you, Gianna. Don't make this hard on me. If you want a bed body on weekends, I can offer myself to you. Napanganga si Gianna sa narinig at nang tingnan niyang itsura ng boss niya, seryoso ito at hindi nagbibiro. Napanganga siya pero bago makalabas ang salita sa bibig niya, ay muli na naman itong sinakop ang kanyang labi. Sa pagkakataong ito, hindi siya hinayaan ni Sadie na makaalis at humigpit ang pagkakayakap nito sa kanyang batok upang lalo pang palalimin ang kanilang halikan. Gianna knows that she can't indulge in this. Pero para masiguro na makuha ang buong tiwala ni Sadie sa huli, hinayaan nito at hindi na lumaban. She didn't know how to kiss and her response was clumsy. Mommy, who are you kissing with? Malakas sa tinulak ni Gianna ang boss niya nang marinig ang boses ng anak. Sa sobrang engrossed niya sa halik ni Sadie ay hindi niya namalay na gising na palang anak nito at nandito na ito sa kanilang tabi at nakatingala sa kanila ng lalaki. At sa sobrang lakas ng pagkatulak niya kay Sadie ay halos mawalan to ng balanse kaya napaupo ito sa sofa. Hindi niya rin namalay na sa haba ng kanilang halikan ay unti-unti na pala silang nakalapit sa sofa. Was the kiss that good that she really became addicted to it? Mommy, muling tawag sa kanya ni Veer. Napakamot siya sa batok at tinignan ng anak. Hindi niya alam ang sasabihin dahil ayaw niyang magsinungaling dito at nasasaktan siya. Pasimple niyang sinulyapan si Seding nakatingin din sa kanilang mag-ina at inihintay ang sagot niya. Ngumisi to sa kabiglang tumayo. Yumuko ito sa harapan ni Veer sa kamatagumpay na ngumiti. Veer, your mom and I are together now. I hope you are okay with it, baby. Natutup ni Gian ng labi sa pagkabigla. Sadie, malakas ang boses sa tawag niya dito. Pero labis sa tuwang bumalot sa mukha ng kanyang anak nang marinig ang sinabi ni Sadie. Really? So can I call you a daddy now? Of course, I will always be your one and only daddy, Veer. Ha! Napatawa sa sobrang inis si Gianna. How could Sadie even say that? Muling tumunog ang doorbell at nang sinilip ni Gianna kung sinong bisita, ay muli na naman siyang inatake ng kaba. It was her parents. What to do? Ayaw niya makita ng mga to na may ibang lalaki sa bahay niya. Nakagat ni Gianna ang labi sa kapilit na hinabig ang sarili. Kapag ang kanyang magulang ng kaharap ay nawawala siya sa sarili, it was like she was back to her old self, the princess of the family. Isa pa ayaw niyang malaman ni Sadie na anak siya ng mag-asawang Vinson at Calista Alcaraz. Ang pagkakaalam nito isa lamang siyang simpleng babae. Mabuti nga't hanggang ngayon hindi ito nagtatanong kung paano niya naging kaibigan ng isang sikat na racer na si Marius Harrison. Hindi niya kagad binuksan ang pinto at mabilis ay itinulak papasok ng kwarto si Sadie. Stay here. Magtago ka at wag na wag kang lumabas hanggat hindi kita tinatawag. Tumaas ang isang kilay ni Sadie. What? Pinapamukha mo ba sa akin na may patago tayong relasyon? Nakangising tanong nito. Mabuti na lang at hindi na ito nagmatigas at nagpatulak sa kanya papasok sa kwarto nila ng anak. Gianna bit her lips. Maayos ang kwarto nila pero magulo ang higaan dahil kagigising lang ni Veer at hindi pa niya yun naaayos. Pinalibot ni Sadie ang tingin sa kabuuan ng kwarto at tumango-tango. Your room seems cozy. Just stay right here, sir. Masyadong conservative ang mga magulang ko. At kapag nakita nila na may lalaki sa pamamahay ko'y malalagot ako. Baka hindi ko makasama anak ko ng ilang araw. Pagdadahilan ni Gianna. Maraming kasinungalingan na rin naman ang sinabi niya kay Sadie. Walang problema kung dadagdagan pa niya. Mukhang epektibo ang sinabi niya dahil tahimik na mupo si Sadie sa kama saka humiga saka ipinikit ang mga mata. Wala sanang problema pero doon pa ito mismo humiga sa banda kung saan siya natutulog. Sadie, sinulyapan niyang malapat na sofa sa isang sulok. Kasya doon ang kanyang boss at pwede doong ito matulog. Pero nang lingunin niya ito sa kamay umangat ang isa niyang kilay. Nakapikit ng mga mata nito at medyo malalim ng paghiga. He's asleep? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. Hindi na siya nagtataka kung totoo man yon dahil unang kita niya palang kanina ay mukhang wala na itong tulog. Marahil ay wala itong tulog dahil sa ginawa niya kagabi sa lungga nito.
Gianna wonders how mad Sadie Monroe could be after seeing that happened last night. At kapag malaman nito na siyang may gawa nun, would he dare to kiss her again? Baka imbis dila nitong ipapasok sa bibig niya ay dulo ng baril ang matitikman niya. Napapitlag siya sa naisip at mabilis na ipinilig ang ulo sa kabinalikan ng anak sa labas. Muli ring tumunog ang doorbell kaya kailangan niya ng pagbuksan ng pinto ang magulang bago pa ang mga ito mismong papasok sa loob dahil may sariling susi ang mga to. Gianna, what took you so long to open the door? Agad na tanong ng kanyang ina. Mabilis na nagmano si Vier dito sa kalumapit at sinalikan ng mga to sa pisngi. Just woke up, mom. Aniya, kinuha niyang dalang fruit basket at groceries ng mga to saka dinala sa kusina upang ayusin. Sinundan siya ng kanyang ama habang kanyang ininilaro si Vier. She could only pray that her son won't say anything about Sadie. Habang nag-aayos siya ng mga dalang groceries ng magulang ay kinausap siya ng kanyang ama. I heard about last night. Mahinang sabi nito sa kasinulya pa ng kanyang ina sa sala. Mukhang hindi pa alam ng kanyang inang ginawa niya kagabi. Do you have any list about your son's father? Umiling si Gianna. Lingid sa kaalaman ng kanyang ina na ayaw nang hanapin pa niya kung saan ang ama ni Vier. Ang kanyang amay tinutulungan siya nito sa paghahanap. We are still speculating. Isang larawan lang ang nakita ko kagabi sa lungga ni Mr. Monroe. Nang binanggit ang pangalan ng boses, sinadya niyang hinaan ng boses. Kahit merong soundproof ang kwarto niya, takot pa rin siya na baka marinig ni Sadie ang pinag-usapan nila. Okay, she was just being exaggerated. Tumango ang kanyang ama. You know, you can just forget about him, right? Nandito lang kami ng pamilya mo at nakahanda ka suportahan sa pagpapalaki mo kay Vier. Nilagay niyang huling pakete ng instant noodles sa cupboard. Saka hinarap ang ama. It's not about that, Dad. Vier wants his father for his birthday. He's going to be 5 years old soon, and this is his only wish. Napayuko siya. Alam niyang hindi na naman niya mapupulfill ang hinaing ng anak at masasaktan siya para dito pero gusto pa rin niyang subukan. Total wala naman siyang hinanakit kay Nash. Kung hindi nito tatanggapin si Vier bilang anak nito, then it's fine. She will let Vier to know about him. Alam niyang masunuri ng anak niya. Naintindihan din siguro siya nito. Tinapik siya ng kanyang ama ng balikat. If that's what you want, then I will do my best to help. Niyakap niyang ama saka nagpasalamat dito. Hindi rin nagtagal ang magulang dahil may importanteng lakad ang mga to pagkatapos. Nang makaalis ang mga to, saka naman siya naghanda ng magiging almusal ni Vier at habang kumakain ito'y naghanda naman siya na magiging almusal niya. Nope, kasama na doon ang almusal na natutulog niyang boss. Matapos magluto'y tapos na rin kumain si Vier, kaya dinala niya ito sa kwarto para paliguan. Mas malaki ang banyo doon at malawak din ang bathtub. Pagkapasok sa kwarto nakita niyang tulog pa rin si Sadie, kaya hindi niya na itinistorbo at sinanyasan si Vier na huwag maingay. Tumango naman ang anak at nauna na sa banyo. Ngumiti si Gianna dahil sa pagkamasunuri ng anak sa katahimik na kumuha ng towel at damit na susuotin nito. Saka nilagay yon sa rack sa labas ng pinto ng banyo. Masyadong malikot si Vier kapag naliligo kahit kailangan niya itong samahan at baka madulas ito sa loob. After preparing the bubble bath, Vier happily soaked in it. Mommy, bath with me. No, anak. Mommy will take a shower later. Malumani na tanggi niya. Nakasuot pa siya ng pajama at kapag nabasa yun ay bakat na bakat sa katawan niya. Mahirap na at merong halimaw sa labas. Isa pa, baka aksidente pang matanggal ang band-aid nang hindi niya napapansin at makita ni Sadie ang sugat sa kanyang leeg. But Mom, Vier suddenly grinned and after a second, he splashed the soapy water towards her. Naiiling na humalakhak si Gianna at pansamantalang nakalimutan ang tao sa labas na biglang nagbulat dahil sa tawanan nila ng anak. Naughty Vier! Saway niya dito pero umakyat din sa bata para samahan to sa paglublob. There were floating toys and they were playing with them. Nang lumamig ng tubig, sa bathtub ay sakala sila umahon ni Vier. Pinauna niya na ito, ibaba saka ito tumungo sa shower habang siya'y dinrain na munang tubig sa bathtub. Hindi niya namalayan na gising na pala si Sedit na kasandan sa hamba ng pintuan habang tahimik na nagmamasid sa kanila. Vier, be careful of the hot tower. Ito ang lagi niyang paalala sa anak bago nito binuksan ng shower. Nang magangat siya ng tingin at takman lalabas sa bathtub ay dumiretso ang tingin niya. Sa pinto nakita niyang kanyang boss. You're awake? Tumango ito pero hindi nagsalita at matiim lang na tumitik sa kanya. Nag-iwas ang tingin si Gianna saka lumabas ng bathtub. Pero sa paglabas niya ay minaapakan siyang madulas at nawalan siya ng balanse. But the expected fall didn't arrive. Sadie had caught her. Be careful. Puno ng pag-alalang sabi ni Sadie kay Gianna. Hindi nito alintana kahit pa nabasa ang damit at patuloy siyang hinawakan upang maibalanse ang katawan.
Kahit basa, ramdam ni Gianna ang init ng katawan na hatid sa kanya ni Sedi. Habang hawak siya nito kahit ang pisngi niya hindi nakaligtas. Thanks, aniya. Binitawan siya ni Sedi pero pareho silang nagulat ng lalaki na bigla silang inispriyan ni Vier ng tubig gamit ang shower hose. Sabay silang napatingin sa bata pero nakatutok pa rin sa kanila ang shower head. At muli silang binasa saka tumalakas at tumawa. Daddy! Malakas na halakhak ng bata. Hindi mapigilang ngumiti ni Gianna dahil ngayon lang niya nakita si Vier na tumawa ng ganito at halatang halata ang saya sa mukha. And the way he called Sadie, that it was so natural that Gianna was given a scare. Vier, said the grin and look at her son. You made Daddy drenched. Ano na lang isusuot ko ha? Mommy will be angry if I walk around here naked. Mabilis na tinampal ni Gianna sa Sadie sa balikat na para bang matagal na silang magkakilala at magkalapit ang loob. Biglang nawala ang ngiti ni Sadie dahil sa ginawa niya at nilingon siya sa kamatiim na tinitigan. Basa ang damit ni Gianna pero hindi niya ramdam ang malamig dahil sa klase ng titig sa kanya ng boss. The way he looked at her was so beastly that he could eat her anytime. The surrounding space became silent and Gianna could hear her erratic heartbeat getting faster and faster. She forgot about showering. Kahit ang anak niyang naglalaro pa rin sa tubig, hindi niya na binigyan ng pansin. Ang tanging nasa isipan niya ngayon ay hintayin na lumapat ang labi ng kaharap sa kanya. They were so close. He could feel Sadie's breath fanning across her face. Gahibla na lang ang pagitan ng mukha nila at anumang sandali maglalapat ng kanilang mga labi. Pero, are you two kissing? Biglang nagising ang diwa ni Gianna sa boses ng anak. Nasa gitna nito ng pintuan ng shower area at nakatingin sa kanila ni Sadie. Ang inosente nitong mga mata ay nakatulala sa kanila. Agad na itinulak ni Gianna si Sadie. You can go outside and wait. Paliliguan ko lang si Vier, saka ako maghahanap ng pampalit mo. Agad na nasalubong ang kilay ni Sadie. Pampalit? At bakit ka naman magkakaroon ng damit na pampalit dito? Who her more mess clothes? Puno ng pagdududang tanong nito at nakapamewang na tumingin sa kanya. Tumingala si Gianna at sinalubong nag-uusisa nitong tingin. Why are you acting like you are my husband? Hindi makapaniwalang tanong niya, masyadong bitter. Ang tono ng boses ito na para bang asawa niya ito. Mahina siyang napatawa. Dahil sinabi mo na pampalit ka ng damit ko, doesn't mean na meron kang damit na panglalaki dito. Hindi niya mapigilang umikot ang mga mata. Hinawakan niya to sa dibdib at tinulak palabas ng banyo. You wait there. I need to shower. Bago pa niya may sarang pinto ay napigilan na kaagad yun ni Sadie. Wait, muli na namang salubong ang kilay ni Gianna. Sa pagpipigil na yun ni Sadie, sinilapan niya ang anak na ngayon ay nagsasabo na ng katawan. Hindi niya pwedeng tanggalin ang mata dito dahil nag-aalala siyang madulas ito. But Sadie held her chin and forced her to look at him before narrowing the space between them and lowering his head. Isang segundong lumipas ay sakop na nito ang labi niya. Mabilis lang halik na yun pero ramdam pa rin ni Gianna ang sarap ng labi ng kanyang boss. After the kiss, Sadie closed the door and Gianna went back to her senses. Shit, what just happened? Bulong niya sa katinulungan ng anak sa pagligo. Hindi siya dapat hayaang mahulog ang loob niya kay Sadie dahil ito ang taong target ng mission niya. And besides that, the man is dangerous. Pagkatapos ng maligo'y nakita niya naghihintay pa rin sa kwarto nila si Sadie. Dahil pang itas lang nitong basa ay prantitong nakaupo sa sofa. Nang makita to ni Vier ay kagad tong tumakbo. Daddy! Damn! Napamuros sa isip si Gianna. Why does Vier sound so natural with it? Even that guy accepts it. As if he were really the father. Kinuha niyang cabinet na lagayan nila ng damit at kumuha doon ng malaking roba. At akma yung ibibigay kay Sadie pero tumayo ito matapos ilapag sa sofa ang kanyang anak. No need. I have clothes in my car. Magbibihis lang ako at babalik ako kaagad. You have clothes in your car? Hindi makapaniwalang tanong niya. Sa loob ng 5 araw sa isang linggo nang pagsakay niya sa sakyan nito'y wala pa siyang nakitang damit nito na nakatambak doon. Was it from last night? I always have. Nakating ito sa harap niya at hindi siya nakahuma. Nang muli na naman itong sinakop ang kanyang labi, tinilikan siya sa harap mismo ni Vier. You! Malakas nitong tinulak. Why do you keep kissing me? Asik niya. Because you are addicted, baby. Hinaplos sa daliri nitong pisngi niya sa kamisteryosong ngumiti. And I have always wanted to taste it for a long time. Kanina pa nakaalis si Sadie pero nakatulala pa rin si Gianna. Kung hindi pa siya kinalabit ng anak sa oras na nito para manood ng TV, hindi pa siya matatauhan.
Gianna carried Rivera into the hall that let him watch TV for an hour. Ito ang screen time na binibigay niya sa anak dahil ayaw niya maging adik ito sa panunood. Hindi niya rin ito pinapagamit ng phone pero sinisigurado niya na marunong itong gumamit in case of emergency. She even taught him some secret codes to ask for help if he was in danger. Habang nanonood ang anak, kinabalan niya sarili sa pagbabasa ng impormasyon na ibinigay ni Felicity tungkol sa naging mission niya kagabi. Kahit na anong review ang ginawa nito ay wala itong makita na kahit na anong makakapag-unay sa illegal na gawain ni Sedi. Bukod sa mga orgy videos na nahalukay nila at mga taong abala sa pagdodroga ay wala na. They need big-time evidence that says Sedi is involved in the notorious crime that held power against humanity. Kaya siya nagmadaling makakuha ng impormasyon tungkol sa lalaki ay dahil meron silang natanggap na balita ni isang bombing incident ang magaganap at sangkot doon si Sedi Monroe dahil ito ang financer. Gianna remembered the book Vera that she used to open the secret basement. Hindi kaya yun importante yun? Bulong niya, what are you looking at that makes you so engrossed? You didn't even hear me coming in. Mabilisan nilak ni Gianna ang phone. Nakita niya si Sedi na nakayupo sa kanya't nakatingin sa cellphone na hawak. Nakita kaya nitong screen ng cellphone niya? It was her convo with Felicity. And they were talking about him. Nothing. Iniwas niyang mata at mahigpit na hinawakan na tila ba takot na agawin nito ang phone niya. Heh, napaismi dito. Wala, let me see then. Nilahat nitong palad pero hindi binigay ni Gianna ang phone. Bakit ayaw mong ibigay kung wala?